nga, tama yung sinabi mo, Brother Toto, no? We are now saved from the power of sin. Ang ganda yung pangako sa atin eh. Kaya nga, pag ikaw under the law pa, meron pa rin power ng sin sa iyo eh. Di ba, Brother Toto? Kung ikaw sumusunod pa sa Ten Commandments, sa law, sabi dito sa 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. Pero ang power, kaya hindi ka pa saved talaga pagka ikaw ay meron pang law sa buhay mo. Hindi yan ang Old Testament law ang kailangan mo. Si Jesus Christ, He is the fulfillment, the reality, the substance. Siya po ang essence. Siya po ang fulfillment ng law. Kaya kung ipagpipilitan mo pa, susunod ka sa written code ng law na sinasabi na po na niligtas na tayo, hindi ka ligtas. You are not saved from the power of sin. At yun nga po, sa termino ng mga theologians, yung salvation from the penalty of the sin, yung justification, di ba? Yung susunod, after you're justified, sanctification, salvation from the power of sin. Ibig sabihin, yung mga Adventists yan na nagsasabi na kami nasa sanctification bilang bahagi ng aming pagpapabanal, walang makapagsabing Adventist na sa sanctification process, sila ligtas na from the power of sin. No! Hindi. Kasi ang linaw ng Bible, inspired by the Holy Spirit, pag may law ka, ang sabi ni Paul, the power of sin is the law. Well, how can you say na ikaw ay sinasanctify? Ang power of sin nasa iyo, lalong lumalakas nga ang kasalanan dahil dyan sa law na yan. Yes. Di ba, sinasabi kong kinikwento nga sa mga Adventist, yes, nung ako'y Adventist in 24 years, makasalanan ako. I practice immorality and everything. Bakit ko nagagawa yun? Kasi hindi ko walang power yung Ten Commandments to change my heart. Correct. Kaya mabilis ang temptation sa akin. Immorality, napaka-bilis niya. Kahit sa mga pastor, kahit sa alam niyan, at mga kasama ko, tagal ko dyan. Ayaw lang nila sabihin niya. Kasi napatunayan ko sa akin sarili na talagang as long as you keep the law, the power of sin ang kakambal niyan. Hindi ka sinasanctify. Kaya nga nung nagsasabi na Adventist na, ay ako'y na perfect na yun, mas matinding kasalanan po ang nakaatang sa inyong ulo. Kasi the power of sin is law, tapos na-perfect mo. Sasabihin na, sa tulong ni Kristo. No. Hindi yun ang paraan ni Jesus Christ. Yung inyong alam. Ang paraan ni Jesus Christ is kailangan ma-divorce ka. Sabi ng Romans 7:1-4, kailangan ma-divorce ka muna sa written code or written law para maikasal ka kay Jesus Christ at siya lamang ang magiging asawa mo ngayon under the new covenant. Kaya nga po, natanong ko kanina, Brother Toto, kung totoong propeta si Ellen White, dapat alam niya itong katotohanan na pinag-uusapan natin. Kasi noon may mga born again Christian na, panahon niya eh. May Christian na may mga Baptist, Methodist nga siya dati. Pero dahil siyempre, bata pa siya, hindi talaga siya naintindihan ang gospel. Kaya nga, itong point natin, nabanggit natin si Crosier, denied and anti-atonement. Ang problema, si Ellen White, na ipapakilalang propeta, kanyang endorse pa. Ginabayan pa at sinuportahan ng kanyang mga vision. Basahin natin po dito sa A Word to the Little Flock. Ito'y publish po ni Ellen White at ni-republish po ito ulit ng Ellen White Estate. No? Page 12 sa paragraph 8. Ito po ang sabi ni Ellen White tungkol sa anti-atonement statement ng Sanctuary Doctrine ni Crosier. Sabi ni Ellen White, I believe the sanctuary, to be cleansed at the end of the 2,300 days, is the New Jerusalem temple, of which Christ is a minister. The Lord shewed me in vision, more than 1 year ago, that Brother Crosier had the true light on the cleansing of the sanctuary, and that it was his will that Brother C. should write out the view which he gave us in the Day Star Extra, February 7th, 1846. I feel fully authorized by the Lord to recommend that extra to every saint. A Word to the Little Flock, page 12. Adventist, nire-recommend daw ni Ellen White at authorized siya ni Lord by her vision na will talaga ni Lord kung ano man ang sinulat ni Crosier
doon sa Daystar Extra noong February 7, 1846, ito daw ay true light. True light, tunay na liwanag. Ibig sabihin, walang mali. Mali. Liwanag. Ang lahat ng sinasabi ni Crosier. Kasi nabasa ko na Defender ng Adventist, hindi naman ni lahat ni Ellen White eh. Meron lang siyang piniling. Huwag niyo akong dadalhin sa ganyan. Kasi si Ellen White, sinabi niya mismo, kung ano yun, sinulat ni Crosier sa Daystar, February 7, 1846. True light. Pag true light, walang halong mali. Pure light yan. Kasi pag hinaluan mo ng darkness ang true light, hindi na true light na. It is not anymore the pure message coming from God. Ano ba yung message ni Crosier? Ito na nga. Ibinasa natin kanina na walang atonement na naganap sa Calvary. Hindi naganap ang atonement, kundi after niya umakyat sa langit. Ha? Dahil si Kristo, hindi siya priest nung siya pinako sa cross, at walang priest noon, kundi mga Roman soldier. Kaya walang naganap na atonement sa cross, walang katotohanan. Tapos biruin mo, pagmamalaki ng Adventist, na totoong propeta si Ellen White, dahil sinuportahan niya by her vision. Ibig sabihin, hindi ito salita ni Ellen. In-endorse niya using the term, show me in vision. Pinakita sa vision na ang sulat ni Brother Crosier ay may tunay na liwanag. Hindi lang liwanag, totoong liwanag. Pag sinabing totoong liwanag, nabasa ni Ellen White lahat ng sinulat ni Crosier doon sa February 7, Daystar. Basa ni Ellen White yan. At hindi siya mag-i-endorse kung hindi nabasa lahat to. At nabasa din ni Ellen White, walang atonement na naganap sa cross. Anong tagon ni Ellen White? Aba, sabi niya, tama. Umagri. Nag-agree si Ellen White na walang naganap na atonement sa cross. Paano mo nasabi, Brother Ronald, na nag-agree? In-endorse na may true light eh. Tapos, sabi niya, which he gave us in the Daystar, February 7, 1846, I feel fully authorized. Naramdaman ko fully authorized sa kanya, Lord, to recommend that extra to every Seventh-day Adventist. Ngayon, masisisi ba natin kung bakit ngayon marami Adventist, more than million na, marami nagpapabaptize, pero ang turo, walang atonement sa Calvary. That is false gospel. At the same time, corollary niyan is Ellen White is a false prophet. Bakit? Ba't naman niya i-endorse yung maling anti-atonement teachings ni Crosier? Na gusto natin na sabihin. Sa akin naman yung lack of knowledge, lack of understanding ni Ellen G. White sa scriptures nung panahon na yon, it was just right for the move to actually declare her a prophetess. Kasi hindi mo maki-question ang salita ng propeta di ba? So dito, yun nga, yung veil or cover niya, nagkakaroon siya ng authority. Pagka nilagyan mo doon sa kanyang calling card or business card, prophetess, di ba? So anyone who questions her is going against God kasi nakalock yan doon sa mga sinasabi niya na galing kay God. And ang kinakalaban mo yung Diyos, hindi siya, sabi nila. May imprimatur yan sinabi niya. Imprimatur, nihil obstat. So, basically, kung sasabihin natin in very easy to understand, na-canonize si Ellen G. White, Seventh-day Adventist in their own system of belief. So, kung sasabihin natin santo si Ellen G. White, the title prophetess is, kumbaga, kinikilala siyang propeta. Pag kinu-question mo yan, kini-question mo ang salita ng Diyos. Ngayon, maraming sasabi din na, hindi, sabi ni Ellen G. White, hindi niya daw tinuring na propeta siya. Totoo ba yun? Ngayon na lang yan. Pero more than a prophet nga, yung kanyang hindi ba? Yung kanyang, higit pa nga Higit. I think you can even find that in a quotation. Pag may ito nag-question. May babasahin tayo. Ito po galing pastor sa kanilang fundamental belief na 28 fundamental beliefs. Ano po? Ito po ay Seventh-day Adventist belief na ito ay na-publish noong 2005. Dito sa page 255 ay ganito po ang sinasabi. Tingnan nyo
kung dito ba sa inyong fundamental belief, ito official na turo ng Adventist. Ito po, page 255, ito po yung official position ng Seventh-day Adventist kasi ito po yung fundamental belief nila. Sa page 255, sabi dito, the spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Sa title pa lang, spirit of prophecy, hindi pa propeta yung may spirit of prophecy. Sa title pa lang, Spirit of Prophecy, pag may prophecy, may propeta. Bakit sinasabi ninyo, mga mahal na Sabadista, na si Ellen White siya po ang merong katuparan ng Revelation 12:7 na Spirit of Prophecy? Sino ang tinutukoy nito? Ang sabi ng libro nyo, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. Pag sinabi yung prophecy, hula. Propesya. Tapos, aktibo daw itong kaloob ng panghuhula sa ministeryo ni Ellen G. White. Saan ba galing yung salitang prophecy? Sino ba nagpa-prophecy ay sa Bible? Hindi ba propeta? Ano ba? Di ba yung bulang propeta nga yung nagpa-prophecy, mali nga lang, katulad ni Ellen White. Kaya nga sa New Testament Church sa Corinto, yung merong gift of prophecy ay tinatawag na mga propeta. Ngayon lang ako nakakita sa buong mundo, in my experience, na merong gift of prophecy pero hindi propeta. Sa bandang ibaba. Sabi dito, Ellen White never assumed the title of prophetess. But she did not object when others called her by that title. Ang ino-object ni Ellen White pala, pastor, ay yung title na prophet na ilalagay mo sa kanyang pangalan. Kasi marami ako nakita mga libro sa mga Christian bookstore na may mga sulat Prophet Jonas, Prophet Aaron, Prophet Joshua, author. May pangalang title. Si Ellen White nga naman, hindi mo makikitaan na ginamit niya sa The Great Controversy, author, Prophet Ellen White. Hindi niya ginagawa yun. Yun ang ibig niya sabihin. Tapos sabi pa rito, she explained, early in my youth, I was asked several times, are you a prophet? I ever responded, I am the Lord's messenger. I know what many have called me as prophet, but, sabi dito, but I have made me no claim to this title. Title. Hindi na tinatawag yung title. Where have I not claimed to be a prophet? Because, why? Bakit daw hindi nagkiklaim na prophet? Because in these days, many who boldly claim that they are prophets are a reproach to the cause of Christ. And because my work includes much more than the word prophet signifies, to claim to be prophet is something that I have never done. Hindi niya absolutely tinanggi na prophet siya. Why? Kasi sabi nga niya, hindi ako nag-claim na prophet, hindi ko ina-assume yung title niya. Because ang trabaho ko, ang aking ministry, ay higit pa sa ginagawa ng propeta. Ang salita niya, higit pa. So, hindi siya propeta siya. Propeta siya, si Ellen White, pinapakilala niya siya yung propeta, pero mas higit pa sa propeta ang ginagawa niya. Sabi ni Ellen White na, talagang kahit minsan hindi ko ginagawa ang gawa ng propeta. Kasi chinichismis ng mga Sabadista, si Ellen White ay nagkaroon ng 2,000 visions sa loob ng kanyang 70 years na ministry. Visions? Sino ba ang nagkakaroon ng vision sa Bible? Di mga propeta. Yung mga seer. Diba? Tapos sasabihin nila, hindi propeta si Ellen White. Meron pa ng propeta na nakakita ng vision sa kanyang libro, The Selected Messages, Book 1. Ito po sinasabi ni Ellen White na nagpapatunay na tanggap niyang propeta siya. During the discourse, sabi ni Ellen White, I said that I did not claim to be a prophetess. Some were surprised at this statement. Maraming na surprise. Tapos sabi dito ni Ellen White, my work includes much more than the name signifies. I regard myself as a messenger. Tapos sabi niya dito, my commission embraces the work of a prophet
But it does not end there. Pero mo yan, ang komisyon ko, ang aking misyon, Yes. ay This na- kabilang ang trabaho ng propeta, pero hindi nagtatapos doon. Kaya pala nasabi niya, higit pa Ayaw. sa propeta, my commission embraces the word of a prophet. Kaya consistent do sa claim na meron sinasabi ng Liwanag, mga no? Sabadista na meron siyang spirit of prophecy. So yun Kasi yung hindi- nakakatakot eh. Kasi nga, anything that you cannot question or you're not allowed to audit, ay hindi sila kanais-nais na tumayo bilang of authority. Kasi ayaw Yeah. nilang ma-audit eh. Ito ngayon, itong ginagawa nating, sabi mo nga kanina, whistleblowing, this is a form of audit. Na pagka Yun. in-audit mo, Oo nga. mo yung sinabi, ano Hindi yung mga papasa sa Senado. resibo. Hindi, kailangan may resibo eh, di ba? So, Oo kayo, nga. sinasabi nyo, "Oh, Brother Toto, ito yung research ko. Kayo yung researcher, ako yung layman. Sinasabi ko, yan din yung yung bilang ako yung, kumbaga, representante ng any lay member of the Seventh-day Adventist kasi of my limited research and understanding. Ngayon, as I listen to you, na sana gayon din, matutunan ng ibang nakikinig na yung ni-research nyo malalim. Hindi siya isang bagay na hinuhula-hulaan Yan, lang. yan yung sinasabi ko, Brother Toto, na maraming bashers sa ating programa na pagka ina-analyze mo, hindi pa naman nila napanood talaga yung ating programa. Kasi sa title pa lang na, pero medyo parang na-open na sila, parang hindi kagad nila matanggap na tama ang sasabihin natin. Nagda-judge kagad sila na, naku, kalokohan yan, naku, hindi totoo yan. Well, that is denial. A first stage talaga ng mga taong nagugulat na sa expose. Kahit sa buhay ng mga artista o buhay ng mga taga-showbiz, mga sikat, pag may binalita kang ito nangyari, sabi, oh, hindi na totoo yan. Ganun kagad. Denial stage. Naintindihan natin yan. Pero sana doon sila basagin ng Panginoon. Yung kanilang matigas na puso. At sabi nga ng Proverbs 18:17 ang siyang nagsasalita bago makinig ay kamangmangan. So I advise sa mga Adventist, bago kayo mag-bash, magalit sa amin, tignan nyo muna. Kasi kung nga pa you judge us by its cover, nagja-judge ka agad kayo, may preconceived idea without investigating muna kung ano yung sinasabi natin. Kasi kung mali yung sinasabi namin, pwede kami demanda. Kasi mahigpit ngayon, Brother Toto, sa cyber libel, di ba? Mahigpit ngayon. Magsalita ka ng against to someone, kahit hindi mo bigyan ng pangalan, pero inire-refer mo yung tao yun, pwede ka nang makulong. Oh. At saka You naman can- sige. basta may resibo, ayun nga, walang takot na ipakita. Kasi Exactly. yung audit nga, binabangga yan resibo po resibo. Kung ano yung sinabi, ano yung mga sinabi, tapos titignan mo ngayon, ano yung tema ng mga itinuturo. So sa ating pagpepresenta, nakikita ko naman, naka-publish naman lahat. Documented, well documented. Documented. So it's not our words. We're just giving our comment and pointing out na baka hindi nyo alam ito. Diba? Yeah. Baka hindi Kaya nyo nga, nabasa. Diba? Tama po yun. Baka hindi nabasa. Kaya nga, dun sa ating advertisement ng ating pinos yung advertisement na ating topic ngayong gabi kaninang hapon, ang sinabi ko ron, wag sana kayo matakot sa katotohanan nating ini-expose dito sa series natin. No, huwag kayo matakot. Harapin nyo. Kasi di ba totoo kayo? Tama naman kayo, sabi nyo. Dapat hindi kayo natatakot. Dapat confident kayo na nasa katotohanan kayo. You are always ready to face any challenges sa inyong faith. Wala namang problema kasi, Brother Toto, sa biases. Lahat tayo may mga biases. Ang problema lang, pag ang isang tao ayaw niyang i-challenge yung bias niya. At yan, alam mo, Brother Toto, nakatulong sa akin yung ganyang filosofya na walang masama, all of us have biases. Ang maganda lang, sana, na maging attitude natin ay i-challenge natin yung biases natin. There's nothing wrong. At yan ang in-apply ko nung ako'y Adventist na. Challenge ko yung mga biases ko kasi bilang defender ng Adventist, I have to defend it. Hindi dahil sa maraming sponsor, hindi yan. I have to defend it. Now, sabi ko nga,
may biases ako about sanctuary, kailangan ko i-challenge to. Halimbawa, I will challenge it, I will criticize the sanctuary doctrine outside the box or outside my system of belief para ma-personate ko yung mga tao na against sa sanctuary doctrine ng Adventist at malaman ko kung ano talaga ang pwede na masilip na butas. And that is what happened. Nakatulong sa akin yan, mga kapatid, na challenge ko ang biases ko, kaya nalaman ko ang totoo. Kasi ayoko magtago lang sa loob dahil siyempre lahat ng gusto mo makita, pabor lang sa'yo, which is very biased. And there is nothing wrong with challenging your biases because it helps you more to grow in the knowledge of the Lord. Kasi yun ang gusto ni Lord. Kaya huwag kayo matatakot, mga kaibigan. Ay, yung challenge nyo, balorin nyo. Ngayon, pag mali, di salamat, mali. At least napanood nyo. Fair kayo. At yung sinasabi nyo mali, may pasihan. Kesa naman wala kayong basihan, hindi nyo pa nga napapanood, ni umpisa, pinapatay nyo kagad. Tapos sabihin nyo mali. O sino may problema doon? Yan po ang sinasabi natin.